kinaunsa ang atong kinabuhi, mga igsoon, we can rest assured that still you are. Ang Ginoo magpabilin nga siya. He is our creator. Whatever damages Satan may do to our lives, God has always solution to fix us up and to put us in line again, to serve, to fight, and to glorify the Lord. Mga igsoon, nindot kaayo ang naa sa pagpangalagad sa Ginoo. Alright, this morning atong ipadayon ang ato ang pagtuon sa stewardship of a local church, ika-21. And the title of this is How We Employ Our Treasures, ika-siyam nga bahin. So, importante kayo nga makasabot ta, mga kaigsunan, unsaon nato paghandle ang atong money. Because money is very subtle. Di ta kaybaw sa lihok niya. Unya ang money, kung maunay imuhang sundan sa imong kinabuhi, na fall in love ka sa money, ingon pa sa Bible, that would be the root of all evil sa imong kinabuhi. Di ka kabantay nga kanabitong naginahinay nagbunga ang mga kalibutanhon nimo nga mga desire. Ngano man kay ni kuan naman na may gamot. Ang paghigugma nimo sa kwarta ning gamot ang imong pagkatawhanon. So, mo na the root of all evil, sinugdanan sa pagkadautan. So, ato gining bantayan. So, para ma-maintain nato ang atong gugma nga naara gyud sa Ginoo, we need to do something sa ato ang earthly treasure. And you must believe in this, mga igsoon, because this is not man-made. This is God's message. Mensahe ni sa Ginoo nga dapat kitang tanan gyud, wala exempted. Basta linuwas ka sa Ginoo, this message is for you. Kung dili pa kaluwas, pangayo ang kaluwasan sa Ginoo para maimo ning mensahe, kay sayang kayo. Very sayang gyud nga dili ka kasabot nga ang kani di ay earthly treasure, dako di ay kahimuan sa atong kinabuhi para magmalipayon ta. Kung kahibaw ta mo handol. Pero kung di ta ka mo handol, mo ni dako king labad sa tungo, mga kaigsunan. So hinaot pa nga ato ning i-learn, and let's all stand, magampo ta. Our gracious Heavenly Father, we are so grateful once again, dear God, for gathering us together in your body. And thank you so much, oh God. We acknowledge your presence in our midst. So we believe, dear Father, that you are with us today, especially you have given us the Holy Spirit individually. And thank you so much, O Lord, for giving us understanding of your word. And help us, dear Father, that we are not going to waste whatever lessons that you are going to give us. Help us to apply it in our lives, O Lord, so that we could honor you, we could glorify you as we serve you, O God. This is for your glory, once again, in Jesus' name. Amen. You may take your seat, please. Nagpabilin ta sa ikatulong nga points, mga igsoon. How do I share my money? Again, it's very hard to share. This is mine. But if you understand what money is for, then you can share. The more you know how to share your money, the more happy you will be. Unya, diha man na magsugod ang imuhang kanabitawng pagkahigugma na sa kwarta, diha na nimo masugdan og kita ang imong kaugalingon inside your family. Nga bisan ang imong pamilya taguan na nimo sa imuhang kwarta. Tayo pa, naminaw ta? Hasta ang imong pamilya, mura na sila og kanabitawng mahadlok na kakuhaon ang imong kwarta. You love money so much. So kung ang imong pamilya, dili na nimo, di na ka-open for them, close na ang imong kanang treasury para sa imong family, amo na delikado na, imo gunang kaugalingong pamilya, dugo guna nimo. Nakasabot ta igsoon? Labaw na igabot sa buluhaton sa Ginoo. Mao na nga dili gyud nato ma-release.
Mao na nga negative kayo ta pag mayon na day tithes, wa na negative na kayo ta. Mayon na giving, wa na. Pag yung sacrificial, labaw na. Di ba? Pag abot first fruit, backslide na. Nga naman, agrabiha. Dili man na ingon ana mga igsoon, gitry ta, God doesn't want us to love money. As well as God doesn't want us to love resources. God wanted us to love Him only. Ang Ginoo ra gyud, saligan nato siya, higugmao nato siya mga igsoon. So, how do I share my money? Letter G. Nanata sa letter G, ni forward ta mga igsoon, and this is part number 1, the purpose of giving. You need to understand the purpose of giving. Kay kung makasabot ka sa purpose of giving mga kaigsuonan, makaingon jud ka mo give jud ko. Bahala nagdi mo. Basta ako mo give jud ko. Okay? Number 1. It serves as an example for others. Ang imong paghatag nagpakita kag example ngadto sa uban. Anya no, unsa nay impact ana ngadto sa Ginoo? Ato paminawon ang bersikulo mga igsoon, 2 Corinthians chapter 9 verse number 2. Tanawag unsay sugyot sa Ginoo anang imuhang pag-give. In verse number 2, the Bible says, "For I know the forwardness of your mind, for which I boast of you to them of Macedonia, that Achaia was ready a year ago, and your zeal hath provoked very many." Tanawang ilang kasibot sa paghatag, na-provoke. Tanawag kinsa ilang na-provoke. Usa nga na-provoke nila is the church in Macedonia. Na-challenge ang church in Macedonia. Unya tanawag unsa ka kanabitang unsa ka gamit ang simbahan sa Macedonia regarding giving sa pagtudlo sa paghatag. Ingon si Apostol Paul ang karong panahon na kani si Apostol Paul man niingon nakaibaw ko sa inyuhang kasibot sa paghatag. Karon sa churches ang mga pastor mo nakaibaw sa kasibot sa paghatag sa mga katawhan sa Dios. Ingon si Apostol Paul, klaro man na, iya man ni personal testimony, I know the forwardness of your mind. Nya iya pa yung gipahambog. Ana gina mga pastor, malipay maguna sila god. Nga naay ka na bitong, naay ka nang matinumanon sa pulong sa Ginoo ba? No? Kami di mi manghambog anang dagko kay kag hinatagan unya wa kay tuman-tuman sa pulong sa Ginoo ikaulaw man na namo. Pero kaning mga membro nga matinumanon magamay man maunay iyahang may kamatuoran. So whatever is true mao iyahang gibuhat. Nagtuman sa pulong sa Ginoo kanang mga tawhana ikapanghambog yun as man of God gyud. Mo nagipahambog ni Apostle Paul, for which I boast of you to them of Macedonia, that Achaia was ready a year ago. Hallelujah. Pagkaninduta anak kung ikaw po mapasigarbo ka ba kanang kay wanto magyang pastor sa laing kasimbahanan. Sa among simbahan mao ni among gibuhat. Nagbuild mi didto sa among simbahan og mga akila freeing themselves. Unya, pasabot anang akila, good provider ka sa imong family because our ministry begins with our family. That is our first ministry. Dili pwede mga kaigsunan nga kusog kay ka manghatag diri simbahan, gipagutman nimo imong panimalay. Naminaw ta? Kay kuan na imuha diri kanang performance. You are not obeying God. So dapat imo gyud ang unahon diha sa imong family. Because I believe mga igsoon that ministry nagsugod diha sa atong family. So then, pag ani na nimo diri, God will bless you. God will use you. So sa diha gigiyahan ka sa Ginoo, gigamit ka sa Ginoo mo panalangin sa siya. So ang panalangin nimo dili mahubas. Makakita magkaog kanang di ba kanang una naman sa bugas pa ba? Makita naman hapit ang ilawom, pero di gid siya mahurot. Maka-feel lang tabang amo ra man siya magmahubas na.
Pero naagi na, moabot yun na. Nga naman, our faith is in the Lord and God will never allow His children to famish. Mao yun na iyang promise, mga kaigsunan. Ang ato lang is we don't stop believing in Him. Ayaw jug stop sa pag-believe niya, especially in giving. Bisag wala na, mga kaigsunan, when there are times that you need to give, you give. Kinahanglan yun na nato buhaton because it is God's principle. Nga dili nato angay ipadaplin, di nato angay kalimtan, di nato angay nga kanang monegative ta para na sa imayas Ginoo. Alright? So ang atong giving, it serves as an example for others. Ikadua, it shows our love for God. Nagpakita ni og dakong gugma ngadto sa Ginoo. Ang atong gugma ba unsa gidakon sa atong gugma ngadto sa Ginoo. In 2 Corinthians chapter 8 verse number 8 o verse number 24. Ingon si Apostle Paul, I speak not by commandment, but by occasion of the forwardness of others, and to prove, unsa man, the sincerity of your love. Kay lisod kayo ni nga, naghatag ka, unya out of obligation, ba kay manduan ka, muna ningon si Apostle Paul, kaning giving, dili ni sama sa tithing, ang ibanduan ta, iuli yun na nimo. Pero ang kaning offering manggod, kaning offering nimo, kaning pag-give nimo ba, it should be from the heart because it is your expression of love. Muna ningon si Apostle Paul, di ka manduan pila. Nga naman, it is your measurement nga gipagamit sa Ginoo nimo. Unsa man nimo ka-love ang Ginoo, then express it. Are you listening? Abinita na imong asawa, birthday niya, unsa man kalab ni imong asawa, nangayo man siya sa nina. Oh. Unsa man asa man nimo palitan? Depende sa imong gugma. Nya mi ka, pastor. Realidad ta ba? No? Realidad lang ta ba? Mag-unsa man ang gugma, di ka ka-afford. Well, kay ba mo nga ang gugma ready a year ago? Ready always. Ang taong nahigugma magandam, kay na i-request, may natugway request, pero magandang kagihapon, oy, kay nga naman, naagoy birthday umaabot. Ang pangutan kay ba pagkagano sa birthday sa imong asawa? Dako ang problema, ano, dili man budget problema. Makalimot ko pastor's birthdays ko asawa, oy. Nya maulaw na masag ko mangutana po. Ayo paging ko nana, oy. O karon pa lang pangutan-an na daan. Kay basig ugma na. Kay hinumdumi gud ha sa imo pa lang gipangulitawhan. Kay bawjo ka sa tanang detalye sa iya mga important events. Unya, never jud nga wa ka ihatag sa iyang birthday, sa iyang mga importante nga mga kanang adlaw sa iyahang kinabuhi. Na jud ka ihatag. Unya, karon kay asawa naman. Di na tagaan. Ang pangutana, unsay reason nga nung gitagaan nimo siya sa una nga uyab pa mo? Or nanguyab ka niya? Di ba ang rason nimo love? O karon nganong di na magkamuhatag nga asawa naman na nimo, asa naman ang love? Dapat di mausab. Kay dapat ang nagbugkos sa relasyon sa banag asawa, gugma. Mao na, the more nga muhatag yun ta. Di ba? The more nga dili ka magpugong sa presyo. Kay nga naman, asawa na guna nimo. Kanang uyab, tagaan ni mong mahal kay nga gold. Buwagan ka, ikasunod buwan. Kana asawa na ginanimo niya. Kay bawa mo kani mga asawa tagaa gold. Ila itaw nang iprindag magkalisod para mo rescue sa sudan nga imong kanon. Luoy na sila, oy. Sila mo'y pinaka grabe mo sacrifice. Pero Diyon naman doon, ang mga lalaki na po atong bida. No?
Kamo mga asawa, kung love ninyo inyong mga bana, andaman yun na ninyo sad. Vice versa. Di ba? Diha ninyo ipakita nga naasay kanang desire ang imong heart nga malipay ang imong bana. Mao nay nakanindot mga kaigsunan. So, it shows our love for God. Klaro kayo ang giingon sa Bible sa verse number 8. Dili ni siya commandments, but by occasion. Pangokasyon ni sa pag-express sa imong gugma ngadto sa Ginoo. And that is why sa last nga verse 24 mga kaigsunan, ingon diri si Apostle Paul, wherefore shew ye to them and before the churches the proof of your love and of our boasting on your behalf. I-prove ninyo ang inyong gugma ngadto sa Ginoo. Amen? So, pagtanaw sa kanang man of God, dagko ipahambog sa ka mga igsoon na mo mga membro, grabe believer kaayo. Unya ang inyong offering musyo pud na sa ato ang kahintang. Musyo na mga igsoon kay anha man nagastuhon ang offering sa panginahanglan sa tigumanan, sa ministry tanan, anha man na diha. Ang tithes adto man na sa pagkaon. Nakasabot mo? Ang first fruit sa panginahanglan sa man of God, iyaha man na. So, naana siya mga designation. Ang first, ang kanang, sa tawag ani, ang mission offering, ipadamag yun na siya dito sa mission field. Naamantay, na may tigdawat ana sa clearing house. Di ba? So, naana siya, dili na pwede na to sa gulon, mga igsoon, kaya inigkuan diha, ato na sa gulon muna. Oh, dili pwede. Ug sa gobyerno pa, malversation of funds ang gawas ana. Naana siya, dili basta-basta ang pagpastor mga igsoon. Abi nato ba nga mubarog na ta diri, nya wali, nya common offering na sila o pilay offering diha. O sige, o palite dito. Dito ra imo pa nang i-safety nang dili para kanon oy. Kay kanon na nimo dili para kaon, kalibanga ka na. Di ba? Ang Ginoo dili siya malipay mga igsoon kung dili nato tumanon ang iyang instruction. So naa gyud na instruction dapat ato ginagsundon mga igsoon. Pero importante kayo, klaro kay giingon sa Bible, mando ni Apostle Paul, wherefore ipakita ninyo ngadto nila and before the churches. Unsa may ipakita? The proof of your love and of our boasting on your behalf. Di na mo agay magpasigarbo sa inyong offering. Kami na. Di ba? Kay moabot ng panahon na natay mga akila diri. Agoy, ang kaning akila na ba? Ang tithes ani 1 million. Ang usa ka tuig. Sa katuig ba? Ang tithes ani mga akila nasa 100,000 pataas. Ang buwan. Oh, gusto pa mo mag-akila? Pasabot, you're earning million every month. Hello? Maunay atong paningkamutan mga kaigsunan that it will happen. Because God's promise is true. Kung mobilib lang yun ta sa iyang guidance, kung mudu lang yun ta, nga dili ta maglangay sama ni Elijah mga kaigsunan, makita yun nato ang result sa ato ang labor, sa atong faith. Makita yun na nato yun. Because God is not slack concerning His promise. Naa siya, muuban nato. Alright? So, number 3, it guarantees our own spiritual growth. So, giving is very needful for us to understand nga nagtubo ba ta o wala? Muna kung Kristohanon ka, niya pagkahuman, sparingly ra ang imuhang ka ng giving ba? Di dyo kam tubo yun. Di ba? Kanang unsa na nahabilin? Unsa na nahabilin diya? Muna ito giving. Ay, sig sabat-sabat. Pag abot simbahan kay, hala, giving may kanang mensahe ni pastor, ay, sig paminaw diha. Mauna ni. Na-ready na nga di mao. Usba oy mga kaigsuonan. Because giving helps you grow. It guarantees our own spiritual growth. 2 Corinthians 9:9 to 10. 9 to 10 sa chapter 9.
Ingon sa Bible, as it is written, He hath dispersed abroad, nagpanghatag. He hath given to the poor. Right person ang gitagaan. Tanawa ko sa hinitabo. His righteousness, sa hinitabo, nawa ba? Remaineth forever. Sakto tanan. Naisulat na, di na pwede na to usbon. As it is written, siya nga nagpanghatag, He hath given to the poor. Ayaw yung kanang saypa ang insakto nga angay tagaan. Katog yun mga tao nga di kabaos ba? Itong maglisod og baos ba? Nakasabot ta mga igsoon? Unya, ningon na diri, ang buhaton sa Ginoo, His righteousness remaineth forever. So, imong imaginon mga kaigsunan, being part of the Aquila group, ikaw mo'y pinaka-available sa Agak Rescue. Unsa kadako nga panalangin nga active ka sa Agak Rescue. Helping the needy. Helping the street children, nga kanang legit yun ba, nga kanang way mga ginikanan yun ba? Kinaara ba yun na sila? Are you listening? We could give them education, we could give them roof, family, unya pagkahuman, ato silang tudluan mga kaigsunan how to serve the Lord. Unsa kanindot anak nga ministry mga kaigsunan, and you are part of it? Unsa nakadakong panalangin? Di ba? Mao nag-ingon diri, His righteousness remaineth forever. In verse number 10, now, He that ministereth seed to the sower, both minister bread for your food, and look what God will do. Multiply your seed sown, and increase the fruits of your righteousness. The blessing that God will give you is not only monetary, but also your spirituality. Apil tanan mga kaigsunan. Walay lugar sa imong kinabuhi nga dili niya i-bless. Ingon na ang Ginoo mubuhat. Siya man na, He that ministereth seed to the sower, that is God. Both minister bread for your food. Siya nag-provide. Ang iyang buhaton nindot kaayo, multiply your seed sown. Kanang seed sown diha, it could be spiritual, it could be resources, it could be business, it could be anything. Basta imon tumanon ang Ginoo mga kaigsunan, He could multiply what you have sown. Di ba? Di ba naatay gingon nga what you sow, you reap? Oh. Sow it right. Sow it right. Because God promised that the seed that is sown, ang imong gi tawagan na gitanom ba? Ang imong gitanom, di ba mao na what you sow you reap. Mao na man dayon ta. Unsa may imong giso, liso ba tanan? Di ba ni tanom ka og ka maldito, di ni reap ka og minaldito. Ni so ka og pagkabuutan, ni ani ka og mga buutan. Ingon na ba? So dili tanang liso. May liso gyud literal ni atong itanom. So kana ang gipasabot sa Ginoo ana mga kaigsunan, multiply your seed sown depende kung unsa imong gi tanom sa imong kinabuhi. Ang mo multiply ana ang Ginoo. Ha? And increase. Tanaw ra gud na, and increase the fruits of your righteousness. Imagine na mga igsoon. And the more we do good works para sa Ginoo, the more God imbis uwan na iyang gamiton, baha na mga igsoon ang panalangin. Nagbaha ang panalangin. Ingon ana ang trabaho sa Ginoo mga kaigsunan. Pero ang ato yung i-check ani ang atong pagtuo sa pulong sa Ginoo. Do we doubt Him or we believe in Him?
So na diha magsugod sa imuhang pag answer sa quizzes. Every week we have quizzes. Pilay questionnaire diha sa ato ang offering slip. Na-memorize na ba ninyo ang question number 1, number 2, number 3, number 4, number 5, number 6? No? Na-memorize na ba na ninyo? Una, tithes. Dapat diha kita magsugod. Because that is the only giving that will qualify you to give. Pasabot ana, ang imong giving, after ka mag-tithes, qualified na for blessing. Okay? So, tithes ka. Sunod, offering. Unsa nang offering? Love, offering? Expression of your love. Mao na, ikaw na magbuot ana. Sunod, mission. Kanang faith promise, mo na mission. Wala mo kalibog, ana. Wa may mission diri. Naa ka ng faith promise. Amo na ang mission offering nimo. So, ibutang na nimo diha sa imuhang faith promise, mission na padung. Okay? Sunod. Kanang mercy giving. Asa man ang mercy giving? Kung naay panginahanglan diri sa sud sa atong simbahan, mga membro, na atay makuutan. Para atong itabang nila, mercy giving na, para na sa sud sa ato ang kauban diri sa church. Di ba? Sunod, lot, specific. Building, lot and building. Specific na. Kung nanatay project unya nga building, then gusto ka mo mutabang, o diha nimo ibutang. Sunod, agak rescue. Para sa na? Para sa mga kabataan nga atong agakunon. Di ba? Sunod, mao na dayon ng first fruit ug thanksgiving. Kanang nasa ubos diha, others. No, wala na gisuwat dihag others, pero naay space diha, mga kaigsunan. Kung sobra-sobra na gyud na imo ha, others, para na ni Mr. So-and-so, para na ni brother, para na ni sister, nga na. Imong ipaagi sa church para dili ka mabiktima ni Satanas. Because in the church, direct giving to the member from a member is a dangerous act. When they come to church, they will look at you as God. Daghan na kay na sa simbahan, mga igsoon. Daghan na kay na sa simbahan. So, mo na, ang ato gyud kanunay through the church gyud. Ang atong giving, sakto gyud na siya nga through the church. Mayunay mo nga, basig dili ihatag pastor. Mga kaigsuonan, mo na kuyaw pod sa among side kung di na mo ihatag. Kaya nga naman, imo man ang personal giving ngadto sa personal nga person. Kung dili na maabot dito, among gikawat. Mga igsoon, bunalanan mi ana sa Ginoo. Nakasabot ta? So we need to build our trust. We are in our Jerusalem. Mga igsoon. So let's grow. Mao man ay reason ngano nga kanang inig-release na to, ayaw na kayo gunaw-naag, asa na kana napadung akong kwarta. Let's grow, eh. No? The more we give, the more our spiritual life will grow. And number 4, and last, it assures us our own needs will be provided. Kana ganahan ta na. Di ba? Ikaw naghatag, na magkay need food, pero naghatag lang jud ka, pero naalagi kay need, sagdi lang, naghatag man ka. Di ba? So, unsa may pasabot ana, it assures us our own needs will be provided. 2 Corinthians chapter 9:11. Tanaw sa English Bible. Being enriched in everything. Ayay. Kung ato ning butangan og mga item ning everything, unsa may ato ibutangan ni? Ha?
Sa ito ibutang, everything na lang. Di ba? Why sipiat? Being enriched in everything to all bountifulness, which causeth through us thanksgiving to God. So, unsa nga klase nga enrichment ang buhaton sa Ginoo? Makapapush nimo sa pagpasalamat. Di ba? Nay usay makadawat ta nga kanang murag wa kita na puso og pasalamat kay kanang ginagmay ra ingon na, pero ang gipasabot sa Ginoo diha ang pag-enrich niya nimo will cause you to give thanks to the Lord. Imagine na ang klase nga enrichment. No na mga igsoon. Kung kaya sa mga tao makaunahuna nga naay balay nga guba ba niya pagkahuman, ilang giadto ang kanang tagbalay niya pagkahuman, ilang i-treat suroy 1 week ta o 1 month ta suroy ta o depende pila ka adlaw mahuman nila ang bayis pag-ayo ba. Home makeover. Suroy ta dito. Inyo na lingaw-lingaw libre suroy para makalimot mo sa kalisod. Pag uli nila mga kaigsunan, nasa naman among balay? Nawala na among balay. Magtinabangay. Kung simbahan na, magtinabangay ang mga men. Kaysa may mugasto para suroy o kamo kuyog suroy. Mugasto para sa building. Hala, ari dire sa balay. Pag-ayo. Gamay rabi anak kong earning million a month. What a big impact. Nakasabot tayo son? Diha ta i-enrich sa Ginoo. And for that reason, mga kaigsunan, mo increase ang righteousness. Makaunahon na tagdaghan ba? Kung sa panindot buhaton na to. Mapata na, believe ko mga kaigsunan, ay uban mga vloggers ba? Nga, ang ilang pagpasalamat bitaw, ang pagbalik nila sa mga tao, nga nang hatag po sila. How much more mga Kristohanon? Sa diyang gibless ta si Ginoo. Nga naon na to, kadaghan mga kaigsunan, pwede ta maka-impart sa blessing? Are you listening? Sa diyang may tabo na, obviously, di dyo kami ngon, na sa mong balay, pastor, dili na kay nga naman, nindot na magkagbay. Ikaw may gi-enrich sa Ginoo. Unya, pag enrich sa Ginoo na to, ato pog i-enrich ning mga poor. Diba? Magpatakod ta sa Ginoo kung sa gibuhat sa Ginoo. So kung unay mahitabo mga kaisunan, God will never stop enriching us. Di gyud siya mohunong gyud. Kay iya man ang prinsipyo. So kung kopyahon na to ang iyang prinsipyo, di pa na siya kanang murag masuya na to ba nga sa man mo'y mangupya mamog prinsipyo? Ako man wa mo nananghid. Di man kay iya man ang gitudlo nato, iya man ang ipabuhat nato, iya ipakopya nato mga igsoon. As well as mag-post ka diha pananglitan, basta bahin na sa Ginoo, pala repost diha, repost. Nanghid pa ta. Basta makaayo sa uban mga igsoon. Post. Di ba? Pero never forget, giving, it assures us our own needs will be provided. The reason nga nung hinay kayo ang provision para sa atong kaugalingon, because slowly, atong gipagamyan ang outlet sa atong giving. Slowly. So, wa lang mo kibaw nga ang control sa imong inlet naa sa imong outlet. Wa ka kibaw. Bisa pagpadakan animo imong inlet na, abli na, full yun. Pagka man niya, ato ni pagamihan din para. Nihinay apil dito. Kay God's principle man na, it is more blessed to give than to receive. So meaning, the more i-open mo imuhang outlet, the more mukusog imong inlet.
Who can believe in that? Only those who really believe in God. Kaya iya man ang pulong. Pero kato mga tao nga gaduha sa Ginoo mga kaigsunan, kisa ko'y makatuoan ang prinsipyo. Pero naaman na sa verse. It is more blessed to give than to receive. Di na nimo ma-change. So meaning, ayog usba imong utok nga mas mapuno gyud Pastor Roy ang atong panudlanan kung hinayan diri pakusgan diri. Imo ng prinsipyo. Di ba? Imo ng prinsipyo. Pero kung atong pangutanon ang biblical principle, pag kusog diri, imohang giving, kusog diha, mas mukusog imong inlet. Inumdumi ha? Ang lisuan na ing imuha, ang musod, iyas Ginoo. Pero diri ikay kontrol sa mugawas. Kay naa naman na nimo. Mao na niyo ng Ginoo, ako'y bahala sa ipasuod nako basta ikaw magtuman ako. Di ba? Pero kung di ta mo tuman si Ginoo, sirad-an sa Ginoo, tan-aw nimo wa na may sud, Allah, ikaw na pud dito. Nikay-sikay tamas ginhawa para masudlan. Kay ngano man, ni kuan man ka, ni close man ka sa imuhang kanang vowels of mercy. Ni close man ka sa imuhang helping hands. Di ba? Ni kuan man ka, ni dried up man ka. Ikaw may ni choose. Unya, wa pa biya gyud na uga pero imo gyud giingon ba nga mauga na unya ni. Wa pa maka na uga, di kaya pa na padaghanon sa Ginoo. Tay pa naminaw ta igsoon? No. So, ayaw kalimot na ay prinsipyo sa giving. Naay kanang kuan, naay purpose sa giving. So, ang purpose sa giving mga kaigsunan, no? Purpose, unsay purpose? Unang atong isgutan, example ni siya para sa uban. So, pasabot, when you do it, naay na inganyo, naay na blessed, naay ni kupya, panalangin, naakay panalangin ato. Tanaw ra kun sa kanindot ni. Ug sa kuan pa na kay incentive. No? Pareha sa bag-o karon na paagi sa Lin and Green, basta ikay una na palitan, inigsunod niya palit to sa uban, ikaw gihapoy maka-income. O di ba kanindot ana? So ingon ana sana naay nainggan nyo. O naakay blessing. Mao man ay nindot. Number 2, it shows our love for God. So kung makapa-express day ka sa imong gugma aning giving, will you give? Ngadto sa Ginoo? Na, tinuod mo? So, unsa kadako imong gugma sa Ginoo? Diha nimo i-express ang imong gugma mga igsoon sa offering. Number 3, para ato na niya, it guarantees our own spiritual growth. Di na ka basta-basta masway. Di na ka basta-basta ma-discourage kung naay mga discouraging ka ay mga dagway. No? Kaya naarab yun na sa Christian life. Di na ka basta-basta mo hunong kung naay mga lisod nga part sa kinabuhi. Padayon jud ka. Ang imong resilience, kusog kayo, dali ra kay ka kabalik og barog sa dihang na naluka pa ka. Mo na nakanindot. And number 4, it assures us our own needs will be provided. Sa upat, asay di nimo ganahan. Kay posible atong himuong rason mo nang di ko muhatag pastor kay tungod anang number what? Na ba kay di ganahan ani? Mga igsoon ka ng tanan kanindot ana? Kanindot ana mga igsoon. So even lain ay naghatag pero tungod nimo sila nakahatag.
unsa ka bless ang Achaia nga nahimo silang blessing sa Macedonia? Nga ang Macedonia nga simbahan nahimong blessing kang Apostol Paul? Wow. Nga nahimo pag yung blessing sa ato karon. Oh, nakadungog ba ta nga ang Achaia magamit pirmi sa giving? Macedonia. Di ba? Pero ang Achaia, dako kayog panalangin mga kaigsunan tungod kay sila man mo'y nakadasig sa Macedonia. Mo na nakanindot. So mo na nga dili nato gyud i-ignore. Giving should be part of our life. Our Christian life. Diba? Kung di ka luwas, nasa kay imong rason nga nung mo-give ka. Pero kung luwas ka, ang rason dapat sa Ginoo, mo'y imong rason nga nung mo-give ka. Alright, every head bow, every eye closed. Our gracious Heavenly Father, we are so thankful, Lord, for the blessing that you have given to us. Salamat kay Lord sa imong pagtudlo kanamo og giving. Gipakataw mi aning kalibutan na Lord nga ang nahibaw-an na gyud namo is to get. Pero tungod sa balang espiritu nga imong gipauban namo, tungod sa imong pulong nga imong gipatun-an namo Lord, nakasabot mi pinaagis pagtudlo sa balang espiritu kanamo. Nasayran namo o Dios nga ang giving para di ay sa among kaayuhan. Dili para sa kaayuhan lang sa among gitagaan, kundi mas labaw na gyud nga kaayuhan para namo nga naghatag. So salamat kaayo Lord sa imong pagtudlo, kay kung wala mi natudluan sa imong mga pulong, mamiss namo ang pagkanindot nga panalangin. Salamat kaayo Dios sa imuha nga hatag kanamo og pasensya tungod sa kagahi sa mga ulo sa imong mga anak. Ikaw naara gihapon nga kanunay nga nagmaymay o nagtudlo sa imong mga anak Lord, nga mupadayon sa pagpangalagad ug gutuman sa imong mga kasuguan para ang imong panalangin mabubo nimo namong tanan Lord. Salamat kaayo sa invitation this morning. I pray that you will bless the altar, O God, for your people. Help them to kneel down before you, O Lord God, heartily. Help them to kneel down with a pure heart, O Lord God, nga ang ilang intention is to honor you, to praise you for the message that they have received this morning. Salamat kay Lord. This is for your glory. In Jesus' name, amen. Amen. Why don't you bring yourself to